Virgo, Sun, Moon at Rising, minsan ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi yung iniwan ka. Ang pinakamasakit ay yung bigla kang hahanapin kapag natutunan mo nang mamuhay nang wala sila. Kung napunta ka sa reading na to, baka hindi ito aksidente. Huminga ka muna ng malalim. Hindi mo kailangang pilitin na maniwala. Hayaan mo lang napakinggan ang mensaheng ito. Kung may bahagi na tumugma sa sitwasyon mo, kunin mo. Kung hindi, hayaan mo tong dumaan. Ngayong Miyerkules, mas malakas ang energy ni Mercury at si Mercury rin ang planetary ruler ng Virgo. Kaya magandang araw ito para sa pagninilay. Malinaw na communication at pagtingin sa mga bagay na matagal nang hindi nasasagot. Hindi ito tungkol sa panghuhula ng eksaktong mangyayari. Ito ay collective reading batay sa energy sa harap natin ngayon. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang Divine Creator, ang ating mga spirit guides, guardian angels at lahat ng liwanag na gumagabay sa atin. Naway ang mensaheng dumating ngayon ay para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Virgo na makakarinig nito. Ilayo tayo sa takot, kalituhan at anumang energy na hindi para sa atin. Buksan natin ang ating puso, isip at intuition. Kung gusto mong suportahan ang channel na to, maaari kang mag-comment mamaya kung may bahagi ng reading na nag-resonate sa experience mo ngayong linggo. Minsan, ang simpleng pag-share ng nararamdaman ay nakakatulong para gumaan ang pakiramdam. Pero kung gusto mong panatilihing private ang iyong sitwasyon, okay lang din yon. Paalala lang, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino para mag-offer ng personal reading. Kung may account na nagpapanggap na ako, huwag kayong magpapaniwala. Mag-ingat tayo sa mga poster at isa pa paalala, collective reading ito ha. Hindi ko sinasabing para ito sa lahat ng Virgo. Hayaan mong ang intuition mo ang magsabi kung alin ang para sa'yo. Ngayon pumasok na tayo sa mensahe. May nakikita akong Virgo na parang napagod ng ipaliwanag ang sarili niya. Hindi dahil wala kang gustong sabihin, kundi dahil napansin mong kahit gaano ka kaayos magsalita, may mga taong pinipili pa ring mali ang intindihin. Parang nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit kang inilalagay sa posisyon na kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo naman gustong makipag-away, pero pakiramdam mo, lagi kang kailangang magpaliwanag. Kung ikaw to, gusto kong sabihin sa'yo, hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. May mga pagkakataon ngayong linggo na mararamdaman mong may gustong sumubok sa pasensya mo. Maaring trabaho, maaring sa negosyo, maaring sa pamilya o kaya sa social media kung saan may isang tao na parang gustong magkaroon ng reaksyon mula sa'yo. Ang advice ng energy, wag mong ibigay ang peace of mind mo sa taong naghahanap lang ng gulo. Mas malaki ang mawawala sa kanila kapag nanatili kang kalmado kaysa kapag pinatulan mo sila. Isa pa ang lumabas, may bagong usapan o bagong balita na maaaring dumating ng hindi mo inaasahan. Hindi ito agad masasabing mabuti o masama, pero ito ang klase ng balita na magpapaisip sa'yo kung handa ka bang subukang ulit ang isang opportunity. May Virgo na matagal nang nawala ng gana sa isang bagay, pwedeng project, pwedeng negosyo, pwedeng content creation, pwedeng application at pwedeng pag-aaral. At ngayon, parang may bagong inspiration na unti-unting bumabalik. Huwag mong maliitin ang maliit na simula. Minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng mensahe, isang tawag, isang idea, o isang taong biglang magsasabing, subukan natin. Pero may warning din ha, huwag kang magdedesisyon dahil lang excited ka. Maganda ang enthusiasm, pero siguraduhin mong may plano. May nakikita akong Virgo na may gustong bilhin agad o kaya may gustong pasukin agad na investment o pagkakakitaan. Basahin ang detalye, magtanong, mag-research. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto ha.
Kung may nagmamadali sa'yo na maglabas agad ng pera, huminto ka muna. Kapag ang isang opportunity ay tunay na para sa'yo, hindi nito kailangang takutin ka na mawawala ito sa loob ng 5 minuto. Isa pa, may taong maaring mangako ng marami pero kulang sa aksyon. Pakinggan mo ang ginagawa nila, hindi lang ang sinasabi nila. Ang consistency ang tunay na sukatan ng sincerity. Sa usaping trabaho, maaring may konting delay sa isang plano, huwag mong isipin na failure agad ito. Minsan ang delay ay protection. Kung may application kang hinihintay, interview, approval o resulta ng proposal, maging matyaga lang. Hindi ibig sabihin na mabagal ang takbo ay hindi ka na uusad. Ay, nako. Sa finances, ito ang paalala ng linggong ito. Kung may pera ka ngayon, huwag mo itong gawing dahilan para magpakitang tao. Hindi masamang i-enjoy ang pinaghirapan mo, pero magkaiba ang pagiging successful at ang pagiging alipin ng image. May mga tao kasing ang tingin sa yaman ay kung gaano kamahal ang suot, samantalang ang tunay na financial wisdom ay tahimik. Hindi kailangang ipaalam sa buong mundo kung magkano ang laman ng wallet mo. Mas magandang may emergency fund kaysa puro pang display. Mas magandang may ipon kaysa puro validation. Kung gipit ka naman ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi permanenteng estado ang kakapusan. Ang importante, huwag kang mawalan ng disiplina. Unti-unti, hakbang-hakbang. Sa pag-ibig, kung may asawa o partner na ang isang tao, igalang natin yon. Hindi mo kailangang maging dahilan ng gulo para lang maramdaman mong pinili ka. Ang tamang pagmamahal ay hindi kailangang kunin mula sa iba. Kung single ka naman, mas magandang kilalanin muna ang tao bago ibigay ang buong tiwala. At sa pagtatapos ng bahaging ito, may apoy akong nararamdaman sa energy ng Virgo. Hindi ito apoy ng galit, apoy ito ng bagong motivation. Parang sinasabi ng universe, hindi pa tapos ang kwento mo. May bagong direksyon na unti-unti nang bumubukas. Hindi man agad makita ang buong daan, sapat na ang isang hakbang para magsimula. May gusto pang iparating ang energy, Virgo. Habang mas tumatagal ang pagninilay ko sa reading na to, pakiramdam ko may Virgo na napagod. Hindi dahil sa dami ng ginagawa, kundi dahil sa dami ng iniisip. Tahimik ka sa harap ng ibang tao, ngumingiti ka, nakikipag-usap ka, ginagawa mo ang kailangan mong gawin. Pero pag uwi mo sa bahay, doon lumalabas ang lahat ng tanong na matagal mo nang kinikimkim. Bakit parang ako lang ang laging umiintindi? Bakit kapag ako ang nangangailangan, ang tahimik ng mundo? Kung ikaw to, hindi ka nag-iisa. Minsan ang universe ay hindi ka inilalayo sa mga tao para parusahan ka. Inilalayo ka nito para marinig mo muli ang sarili mong boses. May mga Virgo na nitong mga nakaraang buwan ay halos nakalimutan na kung ano ang gusto nila dahil inuuna nila ang gusto ng ibang tao. Ngayon, parang unti-unti kang binabalik sa sarili mo at alam mo kung ano ang napakaganda rito. Habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw kung sino ang hindi na dapat manatili sa buhay mo. May nakikita akong sitwasyon na matagal nang umiikot, paulit-ulit, akala mo tapos na, akala mo nakamove on ka na. Pero may isang pangyayari ngayong linggo na parang magpapaalala na may bahagi pa pala ng puso mo ang hindi pa ganap na naghihilom. Hindi ito para sirain ang healing mo. Ito ay para ipakita kung saan ka pa kailangang maging tapat sa sarili mo. May maaaring magparamdam, maaaring simpleng makita mo lang ang pangalan nila, larawan, lugar, kanta, o may pagbanggit tungkol sa kanila or may magbabanggit na tungkol sa kanila. At bigla mong mararamdaman
hindi pa pala ako ganap na okay. Kung mangyari yon, huwag mong husgahan ang sarili mo. Healing is not a straight line. May mga araw na pakiramdam mo malaya ka na. May mga araw ding babalik ang alaala. Normal yun. Ang importante, hindi ka na babalik sa dating version ng sarili mo na handang tiisin ang hindi kaaya-ayang pagtrato. May isang message rin tungkol sa katotohanan. Napapansin ko rito na may Virgo na matagal nang may kutob tungkol sa isang tao o sitwasyon. Tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita, hindi ka nang aakusang walang ebidensya, pero may nararamdaman kang hindi tugma. Ngayong linggo, maaring may pag-uusap o pangyayari na magbibigay ng mas malinaw na larawan. Hindi ito tungkol sa chismis, hindi ito tungkol sa paninira. Ito ay tungkol sa paglalagay ng mga piraso ng puzzle sa tamang lugar. Kapag lumabas ang katotohanan, piliin mong maging kalmado. Hindi lahat ng nalalaman ay kailangang agad sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung marunong maghintay bago magsalita. Para sa ilan sa inyo, may tao magpapakita ng kabaitan. Pero tanungin mo rin ang sarili mo ha. Bago ba talaga ang ugali nila o bumabalik lang sila dahil may kailangan sila? Hindi ko sinasabing masama ang intensyon ng lahat. Pero ngayong linggo, mahalagang obserbahan ang consistency. Hindi ang matatamis na salita, kundi ang paulit-ulit na mabubuting gawa. May isa pa akong napapansin, parang may Virgo na paulit-ulit na pupunta sa parehong sitwasyon. Iba lang ang mukha ng tao pero pareho ang kwento. Pareho ang ending kung paulit-ulit nangyayari ang isang pattern sa buhay natin. Minsan, hindi na ang tanong ay bakit lagi akong napupunta rito. Ang tanong ay, ano ang itinuturo nito sa akin? May pagkakataon ka ngayong linggo na putulin ng cycle na matagal nang umiikot. Maaring sa pag-ibig, sa pagkakaibigan, sa negosyo, o kahit sa paraan ng paggastos mo. Kapag nakita mong inuulit mo lang ang lumang desisyon na dati nang nagbigay ng problema, uminto ka muna. Hindi ka minabadali ng buhay. Mas mahalaga ang tamang direksyon kaysa mabilis na takbo. Para naman sa mga nagtatrabaho, may possibility na may tahimik na pagbabago sa paligid. Hindi pa ito inaanunsyo, hindi pa ito kompleto, kaya iwasan mo nang magpadala sa sabi-sabi. Hintayin mong manggaling mismo sa tamang tao ang information. Huwag magdesisyon based sa haka-haka lamang. Sa usaping pamilya, may mas nakakatandang tao ang maaaring mangailangan ng oras, pakikinig o simpleng presensya mo. Hindi laging pera ang kailangan ng isang tao. Minsan sapat na ang maramdaman nilang hindi sila nakakalimutan. At para sa mga negosyante o content creators, huwag ikumpara ang likod ng sarili mong kwento sa harap ng kwento ng iba. May mga nakikita kang successful online, hindi mo alam kung ilang taon nilang pinagdaanan bago nila narating yan. Ang mahalaga, consistent ka, hindi perfecto, consistent. Gusto kong mag-iwan ng simpleng paalala. Kung may isang bagay kang matagal nang kinakatakutan dahil baka mabigo ka, tanungin mo ang sarili mo, mas nakakatakot bang subukan o mas nakakatakot na habang buhay mong iisipin kung ano sana ang nangyari kung sinubukan mo. Minsan ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag tumigil kang mabuhay ayon sa inaasahan ng ibang tao. At pakiramdam ko, Virgo, unti-unti mo nang natatagpuan ang lakas na yun. Virgo, bago natin tapusin ang reading na to, may isang huling message na gusto pang ipaabot ang energy. May mga pagkakataon talaga sa buhay na parang pakiramdam natin bakit ang bagal ng usad. Bakit parang kapag handa na tayo, saka naman nagkakaroon ng delay. Bakit kapag akala natin ito na, bigla na namang may pagbabago. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong tandaan mo to,
Pero hindi lahat ng pagkakaantala ay pagtanggi. May mga pintuan na hindi agad bumubukas dahil may kailangan pang matutunan bago ka pumasok. Minsan kapag pinilit nating buksan ang pinto sa maling oras, tayo rin ang masasaktan. Kaya kung may bagay ngayong linggo na hindi pa umaayon sa plano mo, huwag mong isipin na malas ka. Maring hindi pa lang ito ang tamang timing. At alam mo kung ano ang napansin ko? Habang hinihintay mo ang malaking breakthrough, may maliliit na blessing na dumadaan na hindi mo napapansin. Isang mabuting balita, isang taong tunay na nagmamalasakit, isang pagkakataong matuto, isang simpleng araw na tahimik ang isip mo. Minsan doon nagsisimula ang tunay na abundance, hindi sa ingay kundi sa kapayapaan. Truth be told, ang mensaheng ito ay nagsasabing darating ang panahon na hindi mo na kailangang habulin ang katotohanan, kusang lumalabas ang totoo. Kung may taong nagsisinungaling, kung may taong nagtago ng mahalagang information, kung may sitwasyon na matagal mong hindi maintindihan, unti-unti itong magiging malinaw. Pero may kondisyon. Kapag lumabas ang katotohanan, huwag mong gamitin ito bilang sandata para gumanti. Gamitin mo itong gabay para gumawa ng mas matalinong desisyon. May Virgo na matagal nang nagdududa sa sariling intuition. Lagi mong iniisip, baka nag-overthink lang ako. Pero may mga pagkakataon na ang intuition ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Mahina lang ang bulong nito. Kaya ngayong linggo, pakinggan mo rin ang katahimikan. Hindi lang ang ingay sa paligid. May pagkakataon din kailangan mong maging tapat sa sarili mo. May pangarap ka ba na matagal mo nang ipinagpaliban dahil natatakot kang magsimula? May relasyon bang matagal nang hindi ka masaya pero pilit mong kinakapitan? May ugali ka bang alam mong kailangan ng baguhin pero lagi mong ipinagpapabukas? Ang pinakamahirap na katotohanan ay hindi yung sinasabi ng ibang tao, kundi yung alam na natin sa puso natin pero ayaw pa nating tanggapin. At kapag tinanggap mo yan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon naman, ang round and round, napakaganda ng paalala nito. Kung paulit-ulit kang napupunta sa parehong sitwasyon, hindi ibig sabihin na isinusumpa ka. Minsan inuulit ng buhay ang isang aralin hanggang handa na tayong matuto. Maaaring iba ang pangalan ng tao, iba ang lugar, iba ang trabaho, pero pareho ang pakiramdam, pareho ang ending. Kapag napansin mong inuulit mo ang dating pattern, huminto ka, huminga at tanungin ang sarili mo, ano ang pwede kong gawin na iba ngayon? Doon nagsisimula maputol ang cycle. Hindi sa paghihintay, kundi sa pagbabago ng sariling desisyon. Para sa mga Virgo na nasa tamang edad na at nanonood ngayon, lalo na sa ating mga seniors, hello po. Marami na kayong pinagdaanan, marami na kayong napatunayan, pero wag ninyong hayaang tumigil ang puso ninyong matuto. Patuloy kayong maglakad, magbasa, magdasal, makipagkwentuhan, alagaan ang kalusugan, maglakad-lakad kung kaya, uminom ng sapat na tubig at higit sa lahat, patawarin ang sarili sa mga desisyong ginawa noon gamit ang kaalaman na meron ka lang noong mga panahong iyon. Lahat tayo ay natututo habang nabubuhay. Para naman sa mga mas bata nating Virgo, huwag ninyong madaliin ang timeline ninyo. Hindi karera ang buhay. Hindi porke mas mabilis ang iba ay nahuhuli ka na. Ang bulaklak ay hindi nakikipagkompetensya sa puno. Pareho silang may sariling panahon ng pamumulaklak. At bago tayo tuluyang matapos, kung may isang bagay kang gustong dalhin pagkatapos ng reading na to, ito yun. Hindi mo kailangang kontrolin
ang lahat ng mangyayari. Kontrolin mo ang paraan ng pagtugon mo sa mga pangyayari. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa collective reading na to. Kung may bahagi ng mensahe na nag-resonate sa personal mong karanasan ngayong linggo, maaari ka magbahagi sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging dahilan para maramdaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Kung mas gusto mong manatiling private, ayos lang din yun. Kung gusto mong mas makilala ang sarili mo sa mas malalim na antas, maaari mong tignan ang aking Book 1, Discover Your Soul Purpose Workbook. Ginawa ito para tulungan kang magnilay, kilalanin ang iyong mga lakas at magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa personal mong paglalakbay. Kung interesado ka namang maunawaan ang kahulugan ng iyong birth chart, mga planetary placements at kung paano ito maaaring gamitin bilang gabay sa career, abundance, relationship at personal growth, maaari mo ring tignan ang Book 2, Decode Your Birth Chart and Abundance. At kung naghahanap ka ng isang simpleng spiritual reminder na dadalhin araw-araw, available rin ang ating Abundance, Love and Protection bracelets. Hindi ito pamalit sa sariling pagsisikap o mga desisyon sa buhay. Para sa marami, nagsisilbi itong personal na paalala ng kanilang intention, panalangin at commitment sa sariling paglago. Ingat lagi, Virgo. Alagaan mo ang puso mo, alagaan mo ang isip mo. At tandaan, may mga bagay na nakalaan para sa'yo na hindi kailanman mapupunta sa iba. Hanggang sa susunod nating collective reading. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli, magandang araw.